lang talaga ang Messiah. No, nakita po natin sa chapter 1 and 2. So ngayon sa chapter 3, dito naman ay patungkol to, although sa Panginoong Jesus din, kaya lang binibigyan punto dito si Juan Bautista na po sa Matthew 3, 1 to 6. Kung makikita natin sa verse 1 and 2, basahin ko lang uli na makikita natin dito yung mensahe, no, sa 1 and 2 na sinasabi, at ng mga araw na yaon ay dumating si Juan Bautista na nangangaral sa ilang ng Judea na nagsasabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. So, si Juan Bautista, sino nga ba si Juan Bautista? Na po, si Juan Bautista, siya ay isang Levita. No? Siya ay isang Levita at ang kanyang tatay ay si Zechariah at ang kanyang nanay ay si Elizabeth. No? Na si Elizabeth ay pinsan ni Maria at siya ay buhat sa angkan ni Aaron. No? Sandali lang, Sino po ba excuse si lang ate. Aaron? Kuya Mark, kababaihan po ito, kuya. Salamat. Ay, okay. Ayun. Okay. Ayun, no? Mother niya si Elizabeth. At si Elizabeth ay mula sa angkan ni Aaron na kapatid po ni Moises. No? Si Juan Bautista. At yun nga, tulad na sinabi ko, siya ay pinsan, si Elizabeth ay pinsan ni Maria. No? At paano napasok dito si Juan Bautista? Na po? Kasi siya yung pinoprophesy sa Isaiah, no? Yun dun sa chapter 3, ay sa verse 3 mamaya. Siya yung pinoprophesy sa Isaiah. Tapos sinasabi dito na nangangaral siya sa ilang, no, ng Judea. Ano ba yung ilang? 'Di ba yun yung parang mga walang tao, liblib na lugar, 'di ba? Parang sa ibang verse alam ko kagubatan yata eh. No, yung verse sa ibang verse ng so bakit kaya sa ilang? No? Bakit siya napunta sa ilang? Kasi kung babalik tayo, matatandaan natin dun sa nung dumalaw ang mga wise men sa ating Panginoong Jesus sa Messiah. 'Di ba? Matatandaan natin, 'di ba? Sabi ni Herodes, bumalik kayo at sabihin sa akin kung saan ang hari, ang magiging hari ng Israel upang ako'y sumamba din. Pero 'di ba nga pinigil sila ng Panginoon, hindi nagbalik ang mga wise men, no? At dahil nga nagalit si Herodes dahil nga hindi siya binalikan, hindi niya nalaman kasi gusto nga niyang ang totoo gusto niyang patayin, no, ang Panginoong Jesus. So, hindi bumalik ang mga hari, kaya anong ginawa? Ang mga wise men, kaya anong ginawa ni Herodes, 'di ba? Nag-ano siya, na patayin lahat ng mga tanggol na o bata na ang edad ay 2 years old pababa, no? 2 years old pababa. At matatandaan natin na sa Lucas din yata yun. Sa Lucas 1 nung yung nanay na si Elizabeth, 'di ba? Dumalaw si Maria, 'di ba? Nagdadalang tao ng si Elizabeth. So matanda si Juan Bautista kay Jesus Christ ng 6 months, 'di ba? So si Juan Bautista
pasok pa rin siya dun sa ano ng 2 years old, no? Kaya inilayo din siya, no? At sabi ng mga scholars na napunta sa kagubatan si Juan Bautista, no? Na sa pagtatago. 'Di ba nga si Jesus Christ napunta sa Egypt tapos nung ano hindi naman siya sa Galilee siya nagpunta sa Nazarene. Hindi naman siya bumalik talaga sa Israel, no? Dahil nga kahit namatay na si Herodes, pumalit yung anak niya, no? Kaya lumaki talaga si Jesus Christ sa Nazareth. Kaya nga siya itinawag na Nazareno, no? So, iyon sa ilang dahil nga doon siya lumaki. At makikita din natin na doon nga, kasi nga, kung makikita natin na, na pinapatotoo na doon, kasi tinan mo, sabi, di ba yung suot doon sa verse, although mamaya natin tatalakayin, papakita ko lang, doon sa verse 4, di ba, yung damit niya, balahibo ng kamelyo, tapos yung pagkain niya, balang at kulot-pukyutan, no? So kasi iyon yung siguro yun yung meron sa kagubatan, no? Kaya ano na doon talaga siya lumaki. At sa verse 3 makikita natin ay sa verse 3 sinasabi dito na ito nga si Juan Bautista siya yung nakaprophesy, no? Siya yung ito yung mission niya talaga, no? Yung mensahe niya na mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit, no? Makikita natin na siya ang unang nagsabi nito, pero ang totoong ano nito si Jesus Christ. Kaya lang, kumbaga inuna ni Juan Bautista dahil yun yung mission sa kanya ng ating Panginoon. Dahil ang mission sa kanya ng Panginoon ay yung ihanda ang puso ng mga tao, no, sa pagdating ng Panginoong Jesus na darating ang Mesaya, no? Kaya siya ang unang nagsabi na mangagsisi kayo, no? Mangagsisi kayo. At sa atin, ganun din, mangagsisi tayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. So, sa verse 3, sabi dito, sapagkat ito yaong sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaiah na nagsasabi, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. So, ang nakaprophesy, makikita ito sa Isaiah 40. Isaiah 40, verse 3 to 5. Basahin ko lang po. Isaiah 40. Chapter 40, verse 3 to 5. Sabi dito, ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Bawat libis ay mataas at bawat bundok at burol ay mabababa at ang mga bako-bako ay matutuwid at ang mga hindi pantay na dako ay mapapatag at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay mahahayag at makikitang magkakasama ng lahat ng tao sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. So, siya talaga, siya ang, kaya nga, dito natin makikita kung bakit nasa ilang si John the Baptist, no? Kung bakit doon siya lumaki. Kasi nakaprophesy na. Sinasabi na sa Isaiah 40 na ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. At ang ginamit niya sa mission na to ay si John the Baptist. No? Makikita din yan sa Lucas 1 verse 80. No? Lucas.
1 verse 80. Sabi doon, at lumaki ang sanggol at lumakas sa espiritu at nasa mga ilang hanggang sa araw ng kanyang pagpapakita sa Israel. So, ito rin ang sinabi ni Luke, no? Na si John the Baptist ay talagang nanggaling sa yun nga, lumaki sa ilang na at pagkatapos ay maghahayag, no? Sa Judea, no? Sa Israel. Na yun nga, ang pinapahayag niya na mensahe, mangagsisi kayo. No? Iyon ang mensahe na inano sa kanya ng Panginoon. Dahil malapit na ang kaharian ng Diyos. At sinasabi nga nasa Matthew din nga 4:17 yung sabi ko sa inyo, 'di ba? Unang ang nagsalita si John the Baptist about sa repentance. Pero iyan talaga ay sa Panginoong Jesus. Kaya lang nga, kaya bakit ang tanong, bakit siya ang nauna? Kasi iyon ang nakaprophesy. Kasi siya yung magiging daan na sa paghahanda. Ihahanda niya yung puso ng mga tao sa pagdating ng ating Panginoong Jesus na Messiah na hinahanda ni John the Baptist ang mga tao. Iyon ang mission niya talaga. Makikita natin sa Matthew 4:17 yung sinabi ng ating Panginoong Jesus. Sabi dito, mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus at magsabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. So, parehas lang sila na sinasabi ni John the Baptist. No? At kumbaga sa atin po ngayon, no, na iyan din po talaga dapat tayo mga believers. Yan din dapat ang ating ihayag. Hindi yung mga prosperity gospel. Na po, na kung paano tayo magpa-prosper, kung paano tayo Ang ano talaga ng Biblia, patungkol yan sa repentance at pagbabalik loob sa Panginoon. Ano po? Yung mga blessing, yung mga kung paano tayo magiging prosper, kung paano tayo palalakasin, ano na lang po yan. Kumbaga ano na yan, susunod na lang yan kapag tayo ay nasa Panginoon na. Pero ang main talaga po ng salita ng Diyos, tinuturo sa atin, mangagsisi tayo at bumalik sa Panginoon. Dahil lahat tayo ay makasalanan. Di ba po? Kaya ang salita ng Diyos, ang Bible talaga ay to repent, no? Magsisi at bumalik sa Panginoon dahil tayo po ay makasalanan at nawala tayo, no? Ano ba ang repent o yung magsisi sa Sa Greek po yan ay metanoia. Metanoia na ang ibig sabihin, yun nga, yung pagtalikod sa kasalanan at paglapit sa Diyos. Ano po, yun ang ibig sabihin ng pagsisisi. At tandaan po natin, ano po ba ang tunay na pagsisisi? Masasabi ba nating nagsisisi ka? Halimbawa, nakagawa ka ng kasalanan at nalungkot ka. Pagsisisi po ba yun? Ang tunay na pagsisisi po, yung nakagawa ka ng kasalanan, nagrepent ka at tinalikuran mo yung kasalanan. Pero kung nalungkot ka lang dahil nagkasala ka, halimbawa, nahuli ka ni Mister, nahuli ka ni Mrs., nalungkot ka, no?
pero hindi mo pinagsisisihan dahil hindi ka naman maano kung hindi ka, alam mo yon, hindi ka nahuli, hindi ka malulungkot. Ganun po, no? Hindi ka kumbaga nalungkot ka lang kasi nahuli ka. No, pero hindi ibig sabihin nagsisisi ka. Kasi ang tunay na pagsisisi, tatalikuran yung nagawang kasalanan. So, yun po. Tapos sa verse 4 naman, basahin po natin. Verse 4, ulitin ko lang. Sabi dito, si Juan nga ay nananamit ng balahibo ng kamelyo at may isang pamigkis na katad sa palibot ng kanyang baywang. At ang kanyang pagkain ay mga balang at pulot-pukyutan. No? Doon po sa verse 3 kanina, nakita po natin na yun nga po yung katuparan, no, sa Isaiah 14, 3-5. Katuparan po ng propesiya na si John the Baptist ang ginamit po, no, na maging kumbaga maging daan siya na ihanda yung daan ng Panginoon, no, sa pagdating po ng Messiah. At makikita po din natin dito na siya nga ay mensahero, no? Siya ay propeta. Makikita po natin dito. At sa siya rin ay tinatawag na herald. Yung herald. Ano po ba yung herald? Yun yung official messenger, no? Bringing news. Yun po yung herald. Siya po isang herald. Tagapagbalita, no? At yun nga, sinabi, basahin po natin sa Matthew 11:7-11. Dali po. Matthew 11. Seven to 11. At samantalang ang mga ito'y nagsisiyaon ng kanilang lakad, ay nagpasimula si Jesus na magsalita sa mga karamihan tungkol kay Juan. Ano ang nilabas ninyo upang masdan sa ilang? Isang tambo na inuuga ng hangin? 8. Datapwat ano ang nilabas ninyo upang makita? Isang taong nararamtan ng mga damit na masiselan? Narito ang mga nagsisipanamit ng masiselan ay nangasa mga bahay ng mga hari. Datapwat ano ang inilabas ninyo upang makita ang isang propeta? Oo, sinasabi ko sa inyo, at lalo pang higit kaysa isang propeta. Ito yaong tungkol sa kanya'y nasusulat. Narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha na maghahanda ng iyong daan sa unahan mo. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, sa gitna ng mga ipinanganganak ng mga babae ay walang lumitaw na isang dakila kaysa kay Juan Bautista. Gayunman ang lalong maliit sa kaharian ng langit ay lalong dakila kaysa kanya. So ano po ba makikita natin dito? Sinabi ni Jesus Christ, walang lumitaw na isang dakila na po, maliban daw kay John the Baptist. Kasi kung makababasa niyo sa verse 4 kanina sa Matthew 3, verse 4, di ba? Ano ba yung damit niya? Ano ba yung damit niya? Ano lang, di ba? Kasi nga, nakatira siya sa gubat, pero yung balat ng pamelyo, no? Na, yun lang ang suot niya. Tapos ano yung kinakain niya? Balang, pulot-pukyutan, no? Yun yung mga pagkain niya. Siguro ganun talaga ang pagkain dahil nasa gubat, eh. No? Yun siguro ang mga pagkain ng mga panahon na yun. Pero bakit sinabi ng ating Panginoong Jesus na si Juan Bautista ay dakila? Higit na dakila. Bakit po? Dahil po kasi sa lahat ng propeta na nagpropesiya sa Panginoong Jesus, si Juan Bautista lamang ang nakakita. Ken. Yes. Ken. Ima Audrey ba siya, Atob?
Slika, Odre ba siya? Tob, ani, Beseder. Pasensya na po. Yun nga, bakit tinawag siyang dakila, no, ng ating Panginoong Jesus? Dahil nga sa lahat ng propeta na nagprophesy sa Panginoong Jesus, siya lamang ang nakakita, nakasaksi sa katuparan ng propesiya. No? Yun po ang siya lamang po ang nakasaksi. Kaya sinabi ng Panginoong Jesus, siya ay dakila, no, sa lahat ng propeta. At makikita din po natin yan dun sa mga kasuotan niya, no. Nakaano po yan sa Malakay. Tingnan po natin. Malakay 4. Prophesy din po to. Para lang po maintindihan natin unti-unti, no. Verse 5. Narito aking susuguin sa inyo si Elias. Bakit si Elias? Si Elijah, no? Na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. So, nakaprophesy dito, bago dumating ang Panginoong Jesus, susuguin niya si Elijah. So, bakit si Juan Bautista? Na po, 2 Kings, basahin po natin, 2 Kings 1:18. 1:18. Ang iba nga sa mga gawa ni Ocosias na kanyang ginawa, di ba na nga susulat sa aklat ng mga alaala? Ay, sorry, 1:8 pala. Wow. Lama kakayma. Rega. Slika. Alimida beret. Lo, beseder. Sorry, binuksan yung TV. 2 Kings 1:8 po pala. Sorry, hindi 18. Ba yan? Naano ako. Siya na, hindi ko lang maiwan yung alaga eh. Pero okay lang naman sa kanya, may kausap ako. Yun, no? 2 Kings 1:8. Sabi dito, at kinuha ni Elias ang kanyang balabal at tiniklop at hinampas ang tubig at nahawid dito at doon na anupat silang dalawang nagsidaan sa tuyong lupa. No, nakarap din siya ng kung ano yung suot ni Juan Bautista. Iyon si Elias. Naka ganon din siya. No? Tapos sa Matthew 11, pasensya na po, I hope na nakasusunod po, no? Matthew 11:12. 12 to 15. At mula sa mga araw ni Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay nagbabata ng karahasan at kinukuha ng sapilitan ng mga taong mararahas. Sapagkat ang lahat ng mga propeta at ang kautusan hanggang kay Juan ay nagsipanghula. At kung ibig ninyong tanggapin, ay siya'y si Elias na paririto. 15, at may mga pakinig upang ipakinig ay makinig. So nakita po natin, nakaprophesy sa Malakay si Elias. Siya ang susuguin na po sa pagdating ng Mesaya, sa ating Panginoong Jesus. Pero ipinakita ni Matthew, si Juan Bautista ang sinugo at siya ang nakaprophesy, diba, sa Isaiah 40. Kaninang binasa natin. No, bakit po ano nangyari? Bakit naging si Elijah ang dun sa Malakay tapos si Juan Bautista, no? Sinasabi po dito, kung intindihin po natin yung Matthew 11:12 to 15, sinasabi dito na
Yung sinasabing Elias, siya ay si Juan Bautista. Na po, pero hindi sinasabing isa lang sila. Kumbaga, ang katuparan ni Elias ay si Juan Bautista. Na po, siya yung sinasabing si Elias sa lumang tipan. I hope po na nagigets nyo. No? Doon din po sa Matthew 17. Hindi po, malapit na tayong matapos. Matthew 17, verse 10 to 13. At tinanong siya ng kanyang mga alagad na nangagsasabi, bakit nga sinasabi ng mga eskriba na kinakailangang pumarito muna si Elias? Ito po ang Panginoong Jesus na po tinanong siya ng mga disciple. At sumagot siya at sinabi, katotohanang si Elias ay paririto at isasauli ang lahat ng mga bagay. Datapwat, sinasabi ko sa inyo na naparito na si Elias at hindi nila siya nakilala, kundi ginawa nila sa kanya ang anumang kanilang inibig. Gayon din naman ang anak ng tao ay nagbabata sa kanila. Nang magkagayoy na pag-unawa ng mga alagad na si Juan Bautista ang sa kanila'y sinasabi niya. So, malinaw po, no? Yung sinasabi sa Malakay na si Elias ay si Juan Bautista po ang katuparan, no? Iyon ang siya ang sinasabing Elias dito po sa Matthew. So, ang ganda, no? Kung talagang parang kung babasahin mo lang talaga to kundi tayo magsasaliksik parang wala lang. Pero pag inisa-isa mo yung makikita mo kung gaano kaganda na iyon pala yon, no? Sa lumang tipan ganito, tapos yung katuparan sa bagong tipan ito pala, di ba po? At sa verse 5 and 6, basahin ko ulit sa Matthew 3 sa ating topic ngayon. 5 and 6. Actually, mga sis, sa pag-aaral natin ngayon, lalo ko lang na-appreciate kasi yung bang nag-aano tayo. Yung simula sa Matthew 1, ngayon ko lang talaga na-appreciate yung simula sa mga pangalan sa angkan na yung paglalim ba sa atin. Praise the Lord dahil natututo talaga tayo. Amen? Sabi sa 5, nang magkagayoy, nilabas siya sa Jerusalem at ng buong Judea. Ito po yung nangangaral na siya, no? Ito na yung mission niya ni John the Baptist. At ng buong dapain sa palibot-libot ng Jordan. At sabi sa 6, at sila'y kanyang binabautismuhan sa ilog ng Jordan na ipinapahayag nila ang kanilang mga kasalanan. Sa John 3 po, John 3:28 to 30, basahin ko lang. Sabi dito, kayo man ay magsisisaksi sa akin na aking sinabi, hindi ako ang Kristo, kundi na ako'y sinugo sa unahan niya. Sabi po ito ni John the Baptist, no? Kasi marami ang nag-aakala noon na si John the Baptist ang Messiah. Na po, siya yung sinasabi na Messiah. Kaya sinabi niya po ito. Na ulitin ko, kayo man ay magsisaksi sa akin na aking sinasabi, hindi ako ang Kristo, kundi na ako'y sinugo sa unahan niya. Ang nagtatangkilik sa kasintahang babae ay ang kasintahang lalaki. Datapot ang kaibigan ng kasintahang lalaki na nakatayo at nakikinig sa kanya ay nagagalak sa lubos dahil sa tinig ng kasintahang lalaki, ito nga ang aking kaligayahan ay naganap. At sa 30, siya'y kinakailangang dumakila, ngunit ako'y kinakailangang bumaba. So, ang sinasabi niya po, yung mas maganda sa English He must increase. Sabi niya po, ang Panginoong Jesus, He must increase, but I must decrease. Sabi po ni John the Baptist. So sinasabi niya, hindi ako, no? Si Lord, si Jesus Christ ang dapat ang maitaas. At ako, hindi, dahil hindi ako ang Messiah. So ito po yung message.
So makikita po natin dito nagbabautismo siya, no? Noong mga panahon na yun, uso na rin ang pagbabautismo. Pero bakit nagbabautismo? Bakit kailangang ibautismo sila? 'Di ba? Matatandaan natin at iba yung sa atin ngayon, 'di ba? Noon kasi ah, sa panahon nila, ang pagbabautismo kaya binabautismuhan. Ito yung tanda ng kanilang pagsisisi sa kasalanan at paglapit sa Diyos. No po, na sa ngayon kasi hindi katulad po na pagdating ni Jesus Christ na yung tayo kapag nanampalataya tayo at binautismuhan, ito po ay yung pananampalataya natin sa Panginoon. Nakikiisa tayo na po sa ginawa ng ating Panginoong Jesus, no? Na siya ay namatay sa krus, inilibing at muling nabuhay. Na po. At iyan din yung pagbabautismo ngayon. Iyan ay kumbaga bilang Christian, iyan yung tanda na tayo ay Christian na, no? Iyan po ay yung kumbaga ay pagsunod natin kasi 'di ba? Sabi bautismuhan niya sila sa uh, yun po ang utos 'di ba? Bautismuhan sila. So, iyon po ang ang topic natin sa Matthew 3:1 to 6 ngayon. I hope na may natutunan po tayo at bilang application po no sa atin na tayo rin po ay maging isang herald, no? Tayo po ngayong mga nakakilala na believers, tayo maging herald. Nasabihin din po natin, ipahayag natin na magsisi kayo at lumapit sa ating Panginoon dahil malapit na ang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Yun din po ang ihahayag natin. No? So yun lang po ang maiano ko. Pasensya na hindi ko na mahabaan dahil yung alaga ko. So maraming pakiano na lang po, pakidagdagan. Magpe-pray lang po ako ng konti. Pasasalamat. Maraming Diyos makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa mensahe na binaba niyo po sa araw na ito. Salamat Panginoon dahil po naliwanagan kami patungkol po kay John the Baptist na salamat Panginoon sa dagdag na kaalaman sa iyong mga salita, sa pagpapakita po na kung ano po talaga ang purpose ng bawat isa na ihayag ang iyong mga salita na hindi po puro prosperity, kundi po ang tunay na purpose po ay yung magsisi, tumalikod sa kasalanan at magbalik sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. Lahat po ng papuri at pasasalamat, pagsamba, pagdakila ay tanging sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Glory to God. Salamat po. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Glory to God po sa buhay mo, ate. No? So, napakabuti po ng Diyos sa ating mga pinag-aaralan ngayon. No? Kung gaano kahalaga yung sinasabing pagsisisi. No? Makikita natin dito sa pinag-aralan natin. No? Kung mapapansin ninyo, yun yung first word ni John. 'Di ba? After siyang pinakilala in public sa ministry, no? Makikita nyo dito, maganda rin po ang kwento ni John kung aanoy natin, pero madadaanan natin 'yan as we go through, 'di ba? Sa ating mga message. So dito, ano po, I hope and I pray na meron po kayong natutunan sa message ni John the Baptist dito sa ating Matthew 3:1 hanggang 6. So ngayon po, tayo ay magbabahagi po no, ng ating mga natutunan. Ano po yung inyong mga takeaway? As far as you're concerned, si Zakaria po, ito yung tatay niya na ginawang pipi ng anghel nung hindi siya maniniwala na si Elizabeth ay mga magbubuntis kay John the Baptist. Si John the Baptist ay pinsan po ni Jesus, no? Magkamag-anak na sila. So, hallelujah. Si Elizabeth po isang baog. Baog si Elizabeth, no?
At nauna niyang pinagbuntis, no, si John the Baptist po. Kaya kaya si Zakaria po madadaanan din natin sa mga susunod na siya ngayong pinipi ng Diyos kasi isa siyang tagapamuno. Tapos pinagsalita lang siya nung pinanganak na yung anak niya na si John the Baptist. Kasi ayaw ng Diyos na nagda-doubt tayo sa kanya. Nung bumaba yung anghel na sinabi magbubuntis yung asawa mo. Parang mangyari yon kasi alam niya nga na matanda na at baog yung kanyang asawa. Si Elizabeth, ang huling babae na nagbuntis po sa New Testament na baog. Ano po? Siya yung mga kahanay po nila Hana, 'di ba? Yung mga noon na mga nilagyan talaga, binuksan ng Lord yung kanilang mga tiyan, ano, para maipakita kapangyarihan ng Diyos. At talaga naman na kinasangkapan po. No, kinasangkapan ng lahat ng ginamit ng Diyos ng mga baog. Tapos pinanganak si Hana, nanganak sa Samuel. Si Samuel ang nagtanyag ng dalawang hari, di ba? Si David at si Saul. Amen. So, ito rin, si Elizabeth din sa New Testament, siya rin po ang nag-anak kay John na ginamit din naman ng Diyos. Amen? Di ba po? Nakita niyo yung similarity ng Old Testament through New Testament. Di ba? Na ginagamit niya for the kingdom of God and for the glory of God, yung mga tao na yun, no? Na talagang ginamit niya yung kanyang kapangyarihan, no, to control even their physical body na magbuntis ng mga bata na gagamitin niya sa kaharian ng Diyos. Amen? So, anyone po na gustong mag-share bago po ako mag-share mamaya? Tawagin po kayo. Teacher muna ako ngayon, no? No? Nay, Heidi! Pwede ka bang mag-share ng karagdagan? Can you talk? God has a purpose for you? Nanay Heidi? Are you there? Yes, babes, katabi ko si